Tips lang ha, bago nyo i-apply yung self-leveling na screed ha, make sure yung substrate po natin ay malinis at the same time is sound. Ayan, when I say sound, ibig sabihin hindi siya nagda-dusting, hindi weak yung concrete, no? Kasi pag yung weak concrete, nag-crack yung ilalim na substrate, then magka-crack din yung self-leveling screed natin. Ayan, number 2, sa mixing ha, kailangan nyo gumamit ng electric paddle mixer ha. And number 3 naman, huwag nyong kakalimutan gumamit ng banding agent, whether cement grip man yan, or hardgrit fix kung heavy duty. Kailangan nyo rin gumamit ng tamang tools, no? So, kailangan nyo gumamit ng spreader or notch trowel, no? So, this is basically around 6 mm yung notch niya. Ayan, para mag-guide yung self-leveling na screed. Yung next na kailangan natin gamitin na tool ay spike roller. Bakit nyo kailangan gamitin to? Nakikita mo, ba't may parang mga pinholes? Yan. So, dahil sa mga bubbles yan, tapos puputok. May takip lang siya. Para hindi tumalsik yung self-leveling na screed sa mga wall. Kailangan mo gumamit ng spike shoes para puntahan yung area para i-spreader at i-spike roller. Be mindful of the path life, no? Kasi medyo mabilis tumuyo yung level up. Ayan. So, dapat medyo sequence at planado ni mga workers. May nagmi-mix, meron nag-spreader. Ayan. Para hindi tayo abutan ng pagtuyo. You should use the correct amount of water. Kung hindi, magkakaroon siya ng segregation or dusting or reduced strength.